Ayun, hello guys, good evening. Parang Lloyd here. Yan. So yan guys, tandaan nyo yung ano ko, yung ano yung tawag doon, odo ba yan, odometer ba yan? 17k na yung tinatakbo ng aking motor. Bali nagkaroon na ng issue ng sa throttle niya. Hindi nagtutuloy pag ino-on. Ayan. Tapos sinabay ko na lang din na change oil. So bali kung hindi mo sisilinaduran, ayun, hindi siya magtutuloy. Yan, nagkaroon ng issue ng ganyan yung Birchman 125. Ano to 2022 model lang, alam ko tong motor ko na to So yan, bali kunwari mekaniko tayo, kaya pakilamero tayo since gamit natin. Yan, napanood ko sa YouTube na ang remedy nung una is i-clean lang daw yung yung carb ba yun. So yung una, dinala ko sa mekaniko, ang ginawa reset lang, yung inikot lang ng 6 na beses, pero pabalik-balik siya. Tapos napanood ko na una clean lang daw, i-clean. So ako nag-clean, bali before yan cleanin ko muna, tapos after 3 months bumalik yung issue. So ngayon, ang solution na nakita ko naman is yung lalagyan ng goma. Since medyo makutikot tayo sa sarili nating gamit. So ako na lang ang gumawa. Bali nag-unti-unti na lang ako ng mga tools para ako na lang ang gumawa para since motor ko naman to Hindi pa bayad, pero yun, pakialaman na natin para matuto din tayo. Yan. Tikpang mo tumba. Sumunod lang muna tayo guys. Medyo pikado mahirap kalagin yan kaya ganyan yung medyo matagal. Nagpa-spray. Bali nung una kong ginawa to, naputol pa nga yung nalagot yung O-ring, dinikitan ko lang ng shoe glue. So yun, since yung napanood ko nga is yung goma, ayan. Bali humingi ako ng goma sa pinsan kong mekaniko. Ayan. Pinorward ko na yan guys para mas mabilis. Medyo matagal kasi. Alam nyo naman. Tayo? Slowly but surely. Joke lang. In reality, garapal tayo gumalaw. So yan. Ganyan. Hintayin lang natin na matapos ako na mag-cut ng goma para dyan sa Nalimutan ko na yung mga tawag kasi 2023 pa tong video na to Bali talagang tinest ko lang yung motor para yun makita nga na effective talaga tong solution na to para sa Birchman na kaysa magpalit ka ng manual, ipagawa mo sa tapos pabalik-balik lang din. Pero sabi nila meron na daw remap ba yun sabi, pero hindi ko na try na yun. Yan na lang yung naging solution ko until now, since November na ngayon, May na. Hindi pa rin hindi pa nagkaka-issue. So yun, effective talaga yung ganyang solution yung goma. Kaso dito nagdalawang error ako kasi nga yung una, yung una kong gawa na yan. Mataas yung minor, pumapalo ng 20 pag pinandar mo. Syempre, hindi naman tayo mekaniko. So pero hindi ko siya dinadala sa ako na lang talaga. Since nagagamit ko naman, ako na lang yung gumawa. Ayun, yung O-ring na yan maluwag kasi nga pinalitan ko na yan Yan yung una kong test para sa goma. Ayan. Nakapatong lang siya. Nakaline siya sa pinakagilid ng yun, anong tawag? Nalimutan ko yung tawag basta yun, yung things na yun. Yan, nung binalik ko na yan, medyo mahirap kasi nga pikado. Yan, binalik ko na siya dyan. Bali, ang ginagawa ko, nilalagay ko muna siya, tapos nilalapat ko muna. Kasi mahirap ilagay kapag nakalagay na spring So, nilalapat ko muna siya. Yan, tapos yun, nilagay ko lang na ganun. Medyo lang tayo. Pasensyoso tayo dapat pag nagkakabit niyan. Nalimutan ko na lang yung mga tawag kasi tagal na. Buhat kasi nun, hindi na nagkaka-issue. So, yun, medyo hinayaan ko na lang. Pag nagka-issue ulit, doon ulit malalaman ko ulit kung ano yung mga parts ng motor na ginagalaw ko na yan. Alam mo naman, hindi tayo mekaniko. Pero tayo, technician ng computer, laptop. Yun. Pero sa motor, hindi tayo masyadong maalam. Alam lang natin gumamit. Yun, gumalgal.
Manira. Ayan, pinapakita ko dyan yung lapat ng O-ring kasi hindi ko sure kung nakikita ba siya, natatakpan ba siya. Sa kasalukuyan yan is nakalapat lang ng ano, medyo nakaangat ng konti. Yan. So yan, unang test after kung ikabit yung ano, yung goma nga. Ayun, may change oil pa nga. Yan yun, yung ano, mag-aralgal, mataas na agad yung minor pag ginon mo yan, dos lang, pero maingay yung makina. Pero hindi ko pinapakita pag mataas siya yan, hindi ko nabibideo. Ang pinapakaramdaman ko yung tunog niya. Mataas siya talaga. Mataas. Yan. Ganyan ilapat niya. Ayun o. Ito yung bumaba siya. Kanina ano yun, nasa 12 siguro yun, malamang. Hindi ko lang siya na-video kasi pababa na 8 yung nakita kanina. Medyo blurry lang. Tsaka tandaan nyo yung takbo, 8, yung tinakbo pala, 17K. Yan, yung una kong ano, tinest siya, ay ginawa regarding dyan sa, ano, sa goma. 17K. Pero nung unang nag-case yun, nasa ano pa lang, 11 to 13K ata yun. Tapos yun nga, yung cleaning, yung reset, effect, kaso for 1 month, 2 months, gano'n. Tapos yung cleaning ng carb niya, carb ata tawag doon, yun, 3 months. 3 months. Ganun. Hindi ko na sure yung mga tawag kasi alam mo naman, hindi tayo, mekaniko talaga. So yan, maingay talaga yan, napakaingay niya, grabe. Mataas yung minor niya, as in. Ayun, pababa na nung pag nabibideo ko siya, pababa na eh. Kaya ano, hindi ko gaano napapakita. Ayun, pataas pa lang siya yan. Tapos yan, sa ano ko na naman, pinokos ko na naman siya dyan para makita nga. ISC pala, ISC ang tawag pala doon. Yun, yung ISC niya. ISC. So yun noon, taas o, diba? Yan. Naka-double stand yan noon, taas o. Diba? Taas ng minor niya, grabe. Pagka nakasakay ka nga, yun, akala mo tumatakbo na, naka-hold ka na dapat sa preno eh. Nakaalalay. Bali, yun, isang linggo ata, bago ko ginawa ulit, ayan. After ng 1 week, tsaka ako siya ulit ginalaw. Hinayaan ko muna siya na mataas, isang linggo, kasi nga, weekdays ang pasok ko, so every Saturday or Sunday ko siya ginagawa. Yan, bali, inedit ko ng konti yung goma. Inedit ko siya kasi feeling ko dapat naka-loob siya eh. Bali, ang una kong gawa kasi is nakalabas lang siya. Nakapatong lang siya talaga. So yan, pinaloob ko siya. Yung sa may bilog niya. Yun, ang ginawa ko, pinaloob ko siya. Feeling ko kasi, ganun lang. Hindi ko sure kasi sa napanood ko eh, kasi hindi naman nila pinapakita ng sobrang detail, basta bilog lang daw, ganun. Sa pinood ko dati, yun yung naalala ko. Kasi nga, ayun, November pa nga yan. Kaya medyo limot ko na tuloy yung mga details ng mga, yun, mga pinaggagawa ko. Hindi na masyadong matandaan. Basta yan, nilapat ko siya. Nilapat ko yan, pinilit kong nilapat yan. Ayaw magpalapat, nilapat ko ng nilapat O, diba? Tagal, naka times 2 na yan, yan, tagal pa rin. Kasi bumubukol, kailangan pantay para lumapat yan, Yan, para lumapat yan. Tsaka yan, hindi ko na siya binibilang. After nung yan nga, yung unang try, tapos yung pangalawa, hindi ko na, kasi sabi nila, 6 na ikot, pagka sumagad, 6 na ikot daw pabalik. Hindi ko na ginaganon, basta sagad na siya. Yan, nung nailapat ko na. Tapos, papakita ko din dyan yung yung mga O-ring, dami kong binili. Pag kailangan nyo, hingi kayo sa akin. Mga O-ring. Ayan dami kong binili. Isa lang yung kailangan ko dyan. Actually, dalawa. Kasi yung una medyo, malaki. Kung maalala nyo, diba sinabi ko yung sa una ko, naputol ayun, yung nasa baba na yun, yung manipis, pinakamanipis, yun yung naputol. Siguro yung unang nag-reset, naputol niya, hindi niya lang sinabi sa akin. Siguro, feeling ko ganun. Kasi nung kinalag ko, putol na siya eh. So yan, ang una kong ginawa dyan, yung mas mataba ng konti, na medyo malaki. Yun yung una kong ginagamit. Tapos nilagay ko yung maliit dyan. So yun. Yan, bali ang ginagawa ko na dyan ngayon. Kasi wala na siya nung issue na na namamatay-matay. Nagtutuloy siya kaso mataas yung minor.
So yan, bali ang ginawa ko, hindi ko nilalapat ko na siya pero hindi ko pa hinihigpitan ng tornilyo. Nakalapat lang siya. Tapos ang kontrol ko, yung kamay ko, yan, nakapress na ako dyan. Diyan ko siya tinatansya kasi hindi ko naman ginalaw yung ano niya eh. Yun, carb ba yun ang tawag doon? Basta yung mechanical yung nagseset para sa minor niya. Hindi ko ginagalaw yun. So yung kamay ko lang doon ko siya sineset. Napapansin ko pag dinidiinan ko, tumataas yung minor niya. So malamang sa malamang kaya mataas yung minor niya. Nung una ko siyang ginawa na ako lang is mahigpit yung pagkakalagay ko ng tornilyo. So yan, tinatansya ko na bago ko siya higpitan yung tornilyo. Tinatiming ko siya na dapat 1 yung minor eh, pero yan naset ko ng 0 eh. Sinet ko ng 0 siya, yung wala talaga. Pero dapat normal niya 1 or 2 ganon. Pero pag nagtagal naman, yun magno-normalize naman yun pag nagtagal. So yan, nung naset ko na, yan pinakita ko yung pinaka mismo. Yung lapat ng niya, ng ISC, tama ba? ISC ba? Yon. Oh, yan yung lapat niya. 'Di ba? Ganon, medyo na nga yung tornilyo ko, medyo pasira na, kailangan ng palitan. Pero hindi ko muna pinalitan. Pero yun nga, buhat nung November hanggang ngayon, May na, hindi pa rin nagkaka-issue. So effective. So yan, napansin nyo. Kung nakita nyo kanina yung, mamaya makakita pala yung yung odometer ko, 18K na dyan eh. So matagal ko na siyang ginagamit. Parang December na yan. From November to December ko na siya ginagamit. Yan. Oh, 'di ba? Very good, 'di ba? Astig, 'di ba? Effective, 'di ba? Yan. Yan, tapos yan, ibang month na naman yan. Hindi ko alam kung February na yan eh. Kasi 20K na yung tinakbo niyan eh. Ngayon nasa 22 na ata, ngayong May, hindi ko lang napapansin na. Pero yung, yan nga, 20K na, okay pa rin. So after few months nga, yun, na-prove ko na na effective nga yung sa goma. Basta lang, tatansyahin mo lang paghihigpitan mo para after that nga, before pa pala niyan, na-aksidente na ako niyan, ayan kasi maliit nga yung gulong ng motor ko. Pinalitan ko siya ng mas maliit. 80-80 ata yung pinalit ko. So yun, ingat lagi. Yun lang yung solution is goma kapag ka nagkaka-issue kayo ng ISC. Nag-drip yung aksidente na trabaho ko na nasa isip ko niyan eh. Kainis. Yan, gumasgas ride safe lagi mga tropa. Sakit. Alright. Hanggang dyan lang naman yung video na yan. Sinare ko lang talaga para ma-delete ko na tong file na to. Salamat.